hindi na po nag-continue dahil may bagsak nga po ako. So, nag-stop po muna ako mag-aral. Yung mga natutunan ko nung ano ko, na parang sinabi ko na hindi ako makikipag-compete ngayong college. Ako pag nasa pharmacy ako, ang gagawin ko, ibibigay ko lang yung best ko. Kasi pag binigay mo naman kasi yung best mo, ma'am. So, yung katsong, ma'am, dala-dala ko siya sa trabaho. Kasi ang shift ko ay 6 p.m. hanggang 12 a.m. Tapos usually natatapos ako, nag-stay ako sa McDo na hanggang 5 a.m. Working ka, tapos nag-aaral ka. Yes. Ilang oras na lang yung tulog mo nun? Nakasakay na rin ako ng aeroplano. Oo. First time ko sumakay ng aeroplano, ma'am, nung nagturo ako papuntang Zamboanga sa Metamorph. May girlfriend ka ba? So our guest for today is Kenneth Betita, 6th placer noong November 2021 board exam, pharmacy licensure exam. So, Hello, ma'am. hello Kenneth. Ayan. Kamusta ka naman ngayon? Ito, ma'am, ayos naman po. Medyo busy lang. Pero, ayos naman. So far, so good, ma'am. So, itong tatanong ko talaga, sino si Kenneth Betita? Hello, guys. Ako nga pala ulit, si Kenneth Betita. Graduate ako, ma'am, noong 2021 sa Our Lady of Fatima University ng Bachelor of Science in Pharmacy. And na-take din ako ng exam noong November 2021. And my parents are both living in Iloilo right now. And then ako po naman ay nandito sa Manila, kasama naman po yung ate ko. And currently, I'm working as a virtual assistant and also a part-time faculty po sa university, ma'am. And then lecturer ka din. Lecturer, nakalimutan ko pala. Yun pa yung nakalimutan niya. Ayan. Lecturer din po si Sir Kenneth ng Metamorph. Anong module yung Module 6, micropara, and Module 2, biochem and pharmacognosy po. Ayan. Ba't ka nag-pharma? Actually, ma'am, yung una ko talagang course after graduate ng high school ay engineering. Specifically, Bachelor of Science in Geological Engineering and Geology. So, bali parang double degree program po siya sa MAPOA. MAPOA Institute of Technology pa siya before. So, yun yung una kong course na kinuha po. Pero, after po nung nag-second year po ako, may isa po akong subject na nabagsak. So, yung scholarship ko sa MAPOA, hindi na po nag-continue dahil may bagsak nga po ako. So, nag-stop po muna ako mag-aral. And nung nag-stop po ako, nag-work po muna ako as a call center agent habang iniisip ko po muna kung ano yung next path ko po. And nung nag-aaral po kasi, nung habang nag-stop po ako noon, parang may na-inspire po sa akin na gusto ko mag-medicine or mag-doktor. Parang after ko may parang pumasok sa akin na inspiration na gusto ko mag-medicine. And isa sa yung pharma sa option ko as a pre-med together with MedTech and BS Bio. Pero kasi nalaman ko po na parang mas marami opportunity sa pharma after graduate even na hindi ka mag-continue ng medicine. So, pharmacy po yung kinuha ko. So, mas tinignan ko po kasi yung curriculum and mas nagustuhan ko po yung curriculum ng pharmacy dahil marami siyang chemistry and marami siyang about sa human anatomy, physiology, and mga about sa medicine din po. Okay, so kaya mo kinuha talaga yung pharmacy kasi may mga chemistry. Favorite mo chemistry? Actually, naging favorite ko lang siya, ma'am, nung college lang po ako sa engineering kasi yung prof ko po napakagaling magturo ng chemistry nung time na yon. So, kaya mas nagustuhan ko yung chemistry at that time. Kaya sabi ko, parang mas okay yung pharmacy kasi mas marami siyang chemistry na mas okay po para sa akin. So, ilang years ka pala nag-stop? Parang mga almost 1 year lang din po ako nag-stop. Pero nung 1 year na po yun, parang nag-work muna ako sa call center at least para makatulong rin po sa expenses ng family ko sa bahay. So, after po nun, medyo mahirap na po kasi nun maghanap ng schools na pagtatransferan kasi nagta-transition na ng K-12. So, ang option ko ay Central Escolar University, ay yung mga school dito sa Manila. Pero dahil nagta-transition na, hindi na sila nag-accept ng mga transferee or ng mga new enrollees. So, fortunately po, tinanggap po ako ng Our Lady of Fatima University sa Quezon City po. Doon po ako nag-start mag-pharmacy. Doon nag-start ka mag-pharma. First year,
nahirapan ka na or dali lang parang kasi 'di ba may may nag-fail ka sa engineering. Yung ma'am, nung nagsimula pa mag-pharmacy, kasi during my engineering nung days ko ma'am, nakapag-build up na ako ng parang study habits ko, kung paano mag-aral. Though medyo may difference kasi yung difficulty ng pharmacy and engineering. Both naman po kasi mahirap ng course, pero parang medyo may magkaiba sila ng difficulty. Pero para sa akin, kahit yung pharmacy po, kahit yung pharmacy ay mahirap, parang mas nadalian din po kasi mas gusto ko yung mga subjects na kinukuha ko, mas nag-enjoy ako po na inaaral yung mga subjects na yun. So, mas naanahan po ako, mas naganahan po ako mag-aral sa pharmacy. Kaya siguro, Mas inspired ka. Mas inspired po. Saka kasi sabi ko po na second chance ko na po yun na mag-aral ulit. Kasi nakapag-engineering. Tapos yung una ko kasing bagsak nung sa engineering, first time ko po kasi talaga maranasan yun sa parang sa buong buhay ko na magkaroon ng bagsak. Kasi nung mga elementary, high school, competitive din naman po ako ng mga kabataan ko. So, nung na-realize ko na bumagsak ako na yung mga nagagamit mo pala, or yung mga nakuha mo na pala nung high school or elementary, wala rin pala siya pagdating ng college mo. Na parang back to zero lahat kayo, na wala yung honors nyo ng college kayo, na may mga panahon talaga na pwede ka rin mag-fail. So, natutunan ko po doon na yung failure ay hindi naman siya hindi siya means na parang mag-stop ako the whole time. It means na that's a lesson na parang kailangan ko pang ibigay yung best ko or para kung ano yung tamang path para po sa akin. Kaya sabi ko po nung time na yun na yung pharmacy, kahit mahirap po siya, igagapangan ko po talaga siya para matapos ko po. So, may nakukuha ako dun sa mga sinabi mo. Hindi ibig sabihin na nung high school ka, honor student ka, matataas yung mga grades mo. Pagdating ng college, matataas pa rin yung grades mo. Expectation versus reality. Expectation versus reality, di ba? So, pagdating pala ng college, ibang na siya talaga. Ibang jungle na to, no? Mas marami pa talaga sa'yo, mas matalino para compared sa'yo, mas may magaling pala para sa'yo, compared sa'yo. So, yun ma'am, yun yung parang inisip ko na competition ay hindi na kailangan sa college ma'am. Para kailangan mo na i-compete kailangan mo na i-compete ay against sarili mo. Kasi ang college naman po ay parang, hindi na dito para makakuha ka ng honors or what. Kailangan mo i-prepare yung sarili mo para sa totoong buhay pag nag-college ka na. So, after po nun, kaya siguro nagre-reflect rin po sa grades ko sa pharmacy yung mga natutunan ko nung na parang sinabi ko na hindi ako makikipag-compete ngayong college. Ako pag nasa pharmacy ako, ang gagawin ko, ibibigay ko lang yung best ko. Kasi pag binigay mo naman kasi yung best mo, ma'am, magre-reflect naman yun sa resulta kung ano yung binigay mo. Kaya sabi ko, gano'n na lang, ma'am. So, natapos ko naman po yung pharmacy and may mga challenges din naman, ma'am, habang nag-aaral ako ng pharma. Kasi third year and fourth year kasi ako, ma'am, medyo nag-struggle na kami financially. So, nagkaroon ako ng scholarship, ma'am, ng third year, fourth year. Pero hindi siya enough para sa pambaon, gano'n. Kasi medyo may financial problem po kami. So, ang ginawa ko, nag-work ako sa service crew po sa McDonald's. Nag-McDonald's ka? McDonald's po ako before. Ano yun? Kasi di ba regular student ka naman. Tuwing kailan ka nagtatrabaho? Noong time na yun, ma'am, yung mga tinitikong subjects, organic medicinal, pharmacology, yun, mga major subjects na po, ma'am. So, yung Katzong, ma'am, dala-dala ko siya sa trabaho kasi ang shift ko ay 6 p.m. hanggang 12 a.m. Tapos usually natatapos ako, nag-stay ako sa McDo na hanggang 5 a.m. Tapos mauwi ako sa amin, tapos 10 a.m. yung klase ko. So, usually ganun yung routine ko noong third year ako para lang at least meron ako expenses noong time na yun, ma'am. So, yung allowance mo, doon galing sa... Doon. Kasi hindi talaga enough, ma'am, yung... ayoko na kasi, sa totoo lang kasi, ma'am, nung nag-pharmacy ako, sobrang nahihiyan ako sa parents ko. And medyo struggle siya, ma'am, kasi mahirap yung subjects na mga inaaral ko. So, nagbabasa talaga ako ng libro bago pumasok sa klase. Kailangan kasi bago ka pumasok sa klase, alam mo agad yung lectures kasi may mga recitation kayo. So, yun talaga yung ma'am, parang dumating talaga yung sa point na parang ayaw ko na. Kasi parang sabi ko na parang nakakapagod sa part ko. Kasi syempre nag-aaral ako tapos nagtatrabaho. Parang
gusto ko na lang para mag-stop na gusto ko na lang magtrabaho na lang. Pero naisip ko na parang mas better pa rin na makuha ko yung diploma ko. Parang gusto ko kasi na maging proud yung parents ko sa akin na kahit kahit hindi ako on time nakagraduate. Kasi noong time na yun, ma'am, yung mga kabatch ko ng high school ay graduate na, nagtatrabaho na. Ako nag-aaral pa rin. Pag tinatanong nila ako, parang sinasabi nila, anong year ka na, ganyan. Parang sa part ko, nahihiya ako, pero hindi ko naman siya inaano, ma'am, na hindi siya nakaka-apekto sa akin. Parang inisip ko na, everything happens for a reason, and may kanya-kanya tayong oras. Sabi ko sa sarili ko na, siguro itong time na to, hindi pa siguro talaga ako dapat makagraduate. Mayroon pa talaga sa akin talaga dapat na proper time. So, grabe pala yung struggle no na working ka, tapos nag-aaral ka. Yes. Ilang oras na lang yung tulog mo nun? Usually, mga 3 to 4 hours. Ganyan. A day? 3 to 4 hours a day. Kinakaya mo pa nun? Paano pag may quiz ka next day? Kinakaya na lang, ma'am. Pero sinabi ko na rin po sa mga professors ko before na nag-work ako. Kaya minsan, nagiging considerate naman po sila sa akin. Basta as long naman na nagpe-perform pa rin ako. Hindi ko naman napapabayaan yung mga scores ko sa quiz or sa exam. Kasi minsan talaga, ma'am, pag sa klase, sa lecture, napapapikit na lang talaga ako nang hindi ko namamalayan. Pero pinipilit ko pa rin po na makinig sa mga discussion. Pati sa after ng quiz, usually kapag natatapos ako, nakakatulog ako. So, understanding naman po yung mga professor ko nung time na yon. So, gano'n ka katagal nag-work sa fast food chain na yon? Naka-isang taon ka? Naka-isang taon hanggang din po. Hanggang graduate ka din ba? Or tumigil ka na din? Nung tumigil na rin po ako ng 4th year kasi medyo nahirapan na rin ako pagsabay-sabay kasi meron na rin kami research at saka internship. So medyo hininto ko na rin po yung pag-work sa fast food nung time na yon. And medyo okay naman na po kami nun, financially stable naman na po kami nun. Kaya nag-stop na rin ako magtrabaho pa sa mga So at least naka-focus ka. Lalo sa 4th year. Sa 4th year, kailangan focus ka talaga. Yes, ma'am. May mga exam ba kayo sa school ninyo before ka pasa or makagraduate? Meron, ma'am. Parang meron pong lahat ng subjects na tapos may mga exam po kayo. So, meron naman po. And supposedly kasi dapat po, gagraduate na ako noong 2020. Kaso lang bigla nag-pandemic po. Kaya medyo na-postpone po. So, nakagraduate na po ako ng June 2021. Nung graduate ka, may honor ka ba? Wala, ma'am. Wala kang honor? Wala rin po. Kasi transfer po kasi ako. Saka nung time kasi nang nagmamakdo ako, medyo sakto lang po. Nasa middle lang po yung grade ko. Hindi naman po average. Siya masyado. Average na lang po. Hindi nakagaya nung high school ka? Hindi naman po. Hindi nakagaya nung high school. So parang na-humble ka nung nag-college ka na, di ba? Humbling experience talaga ang college, guys. Totoo po. Pero sabi ko naman po na basta makagraduate, makapasa, at makakuha ng lisensya, okay na po yun sa akin. So ganito na yun. Naka-graduate ka na. Anong month ka graduate? June po. June. Tapos November. Nag-board exam na po. Anong preparation mo ng board exam? Actually, ma'am, nung board exam, tinry ko po sana mag-self-review. Pero hindi ko kaya mag-self-review. Kasi during that time po kasi pandemic, tinake ko rin po as opportunity yon na mag-work po sa call center. Ng gabi yung trabaho. And na online na, I work from home naman po. Kaya okay naman po. So, habang papalapit po yung board exam, nagtatry po ako mag-self-review. Pero unexpectedly po, parang may nag-email po sa akin yung Meta. So sabi na meron po akong scholarship dito sa Review Center po. Kaya sobrang grateful po ako sa Metamorph kasi nabigyan po na ako ng scholarship. Nagtaka ako bakit po ako napili sa scholarship. Ayun po pala ay nag-send po pala yung kaibigan ko na si Shara po. So, hello Shara. Siya po yung thank you. Sobrang thankful po ako sa kanya kasi siya po yung nag-email sa Meta tungkol sa buhay ko, sa nangyari po sa akin nung college. So, siguro that's one of the reasons po kaya napili po ako sa scholarship po sa Metamorph.
Kaya, nung time po na yun, nag-start yung batch namin ng online, September. September na. So, September na po. October, November. So, almost 2 months na lang po yung preparation 2 ko. months na lang. Tapos, ang nangyari po noon, sa gabi po, nag-work ako. Pero sa umaga, nanonood po ako ng mga video lectures. So, kahit na medyo inaantok po ako, pinipilit ko pa rin po mag-keep up sa mga notes. Kasi sabi ko, kailangan ko yung notes. Kasi, babasahin ko lang siya paulit-ulit after ko makuha lahat ng notes. And to be honest po, hindi ko natapos lahat ng video lectures kasi sobrang limited na lang po yung time. So after po noon, 1 month before ng boards po, nag-leave na ako sa trabaho. So nag-ano na lang po ako, nag-focus ako sa review. So yung review ko po noon is parang 8 to 10 hours a day. So yung ginagawa ko po ay nag-aaral na lang po ako. Paulit-ulit ko po binabasa yung mga notes ko. Hanggang sa mag-board exam na po. And then, nagsasagot na lang po ako sa yung mga quizzes po sa Meta app. Yun na lang po yung sinasagutan ko. Yung mga rationale, pinapanood ko po ng paulit-ulit. Kapag meron po ako mga subjects na medyo hindi ko pa maintindihan, naghahanap pa po ako ng parang reference na books na para mas maintindihan ko po lalo yung mga topics na yun. So, ganun po yung preparation ko during the board exam period po. And medyo mahirap siya, ma'am, online. Kasi hindi ko kasama yung friends ko. Parang wala akong friends na kausap. Pag online kasi, ikaw lang mag-isa. So, wala kang karamay. Walang karamay. At saka marami po kasing distraction. Lalo na pag ikaw lang mag-isa. Nag-try po ako mag-deactivate ng Facebook ko. Pero one day, ni-reactivate ko rin kasi hindi ko kaya na, hindi ko mo kaya na walang communication. Pero kasi yung helpful kasi siya, kasi ay yung mga kaibigan ko pa nagtatanong, halimbawa, anong sagot dito, ganyan, nagra-rationalis kahit lang sa messenger lang. So, helpful naman po kahit pa paano. So, hindi ko rin talaga kaya na mag-deactivate rin po ng Facebook noong time na yun. Pero yun po, medyo nag-struggle lang po kasi parang may mga subjects pa po talaga ako na hindi naaral. So, ang ginawa ko na lang po ay in-scan ko na lang po ng mabilisan before ng board exam po. So, yun po yung naging preparation ko ng board exam. So, graduate ka ng June, magte-take ka ng board exam ng November, nabigyan ka ng scholarship. Nung June na yun, nagtatrabaho ka pa ng call center, di ba? Yes, ma'am. Kasi after mo graduate, nagtrabaho ka kaagad. Tapos September ka na nakapag-start mag-review. Narinig na isa ako sa mga nakabasa ng letter ng friend mo. Ay, kayo po. Oo, isa ako sa mga nakabasa nun. Talagang sabi niya, kung may i-vouch man akong tao, yung hindi sayang, yung binigay niyong scholarship, si Kenneth Betita yun. Yun ang sabi niya. May isang phrase doon na, kung may i-vouch man ako, si Kenneth Betita yun. Tapos sinabi niya yung story mo nga. Ganon. So, nung time na yun talaga struggling na kayo financially. Yes. Lalo na pandemic. Totoo po. Meron bang moment doon sa panahon na nagre-review ka na mas mahirap or meron bang moment na parang sinasabi mo, paano kayo pag hindi ko na ang tinuloy? Hindi na lang muna ako mag-take ng boards, next na lang. May mga ganun moment ka ba? Actually, ma'am, meron, ma'am. Pero during the review season kasi, napaka-supportive po nung nanay ko, si mama. Kasi siya yung nagluluto sa akin lagi. So parang pinaglulutuan niya ako. Tapos sinasabi niya na pag nagpapagising kasi ako sa kanya lagi, so mapagising ako gato oras kasi mag-aaral ako, ganyan. So siya po kasi yung lagi sa akin parang tumutulong sa akin. So siya yung nag-aasikaso sa akin during ng board review ko. Kaya, sobrang supportive po. And, nung bago pa mag-board exam, during the assembly, yung parang send-off po, yung send-off assembly. Nagkaroon po ng parang time na, doon po ako nag-breakdown na parang, kaya ko ba? Kasi ang dami ko kasi pong parang, sobrang limited yung time, ang dami ko pang hindi naaral, pero sabi ko na lang po, ito na po yung best ko. Sabi ko, Lord, ito na po yung best ko. So, kayo na po yung bahala sa akin. Kasi sabi ko na, bumapasok sa isip ko na parang, what if next year na lang ako para mas prepared ako? Pero sabi ko na, mas siguro i-take ko na lang yung risk.
pass or fail, at least nag-try ako. Mm-mm. And kung ano man yung magiging results, tatanggapin ko. Kasi if ever man na mag-fail ako, may mga factors kasi na naka-affect rin naman. So sabi ko na I will try my best na lang para i-take yung board exam na to this season. And then, meron pa naman akong another chance if ever na hindi ako makakapasa. So, yun po yung naging parang motivation para sa akin. Kasi gusto ko rin po kasi makita yung mga parents ko na maging proud para sa akin. Though alam ko naman na hindi sila disappointed sa akin. Pero kasi ako sobrang, nung time na parang nag-start pa lang ako na bumagsak ako sa Mapua, sobrang disappointment na nararamdaman ko sa sarili ko na parang, Ikaw yung disappointed sa ako sarili yung mo. disappointed. Parang iniisip ko, hindi ko na-achieve yung expectations ng parents ko. And to be honest kasi ma'am, ang una nakaalam na may bagsak ako is yung mama ko. Siya yung nagsabi sa akin. Kasi yung grades namin ng time na yun ay sinisend sa mamang gulang. Mm-mm. So sinabi niya sa akin na may bagsak ka, pero okay lang sa kanya. Pero sa akin kasi ma'am, deep in down, parang may gusto akong patunayan sa kanila na parang gusto ko silang maging proud. Though hindi sila nagbibigay sa akin ng pressure or what. Walang pressure kasi. Basta gawin mo lang kung anong gusto mo. Yun yung sinasabi nila sa amin lagi na gawin mo lang yung gusto mo. Pero para sa akin, gusto ko sila mabigyan kasi ng magandang buhay mo. Sabi ko parang gusto ko silang at least makaranas sila ng maginhawang buhay. So yun yung parang pinaka-rin motivation ko ma'am na pag ako nakagraduate, pag ako nag-take ng board exam, hindi ko isipin yung obligation ko na, yung financial obligation ko na dahil required, dahil mandatory, nagiging tumutulong ako sa kanila ngayon kasi gusto ko and gusto ko na masuportahan sila mo. So yun yung gusto ko ibalik sa kanila ma'am, yung sorry ma'am. Sorry ma'am. Okay lang yan, Kenneth. Gusto ko kasi ibalik sa kanila ma'am, kung ano yung ginawa nila sa akin during nung nag-aaral ako. Sorry ma'am. Okay lang. So yun lang po ma'am. So, nung nag-board ako, sabi ko, kung magpapasa mo na ko hindi, okay lang. Kasi, yung family ko nakasupport naman sa akin. And si mama rin nagsabi sa akin na, pumasa ka man or hindi, okay lang. Mayroon pa namang another chance na makakapag-take ka. So, yun po ma'am. So, inspiration mo talaga yung parents mo. Tsaka nakita mo yung sakripisyo ng parents mo, Yes, no? ma'am. Ma'am. Lalo na si mama mo, siya naggumigising sa'yo, siya yung nagluluto ng pagkain mo. Yes, ma'am. So, yung pinaka-inspiration, yung pinaka-goal mo talaga is kailangan mo matapos to. Kailangan mo makapasa sa board exam para pag nakapagtrabaho ka na, ikaw naman, bahala sa kanila. Opo, ma'am. Yun yung parang sabi Gusto mo silang bigyan ng magandang buhay, maginhawang buhay na parang okay na, ako na ngayon ma. Parang ganon yung goal mo. Yun yung goal ko ngayon. Parang, siguro ako naman yung mag-aalaga sa kanila. Kasi tapos na nila akong asikasuhin, alagaan. Ako, I think ito naman yung time ko na ako naman yung magsasakripisyo para sa kanila po. So, ito na. Dumating na yung board exam. First day, second day. Nung nakita mo yung mga questions, nagsagot ka ng mga questions dun sa board exam, anong unang agad pumasok sa utak mo? Kasi may ganun yun eh, parang, ay, feeling ko papasa ako, o kaya, medyo malabo. Anong pumasok sa isip mo ng mga panahon na yun? Noon ako nakita yung questions mo sa board exam, module 1 pa lang, parang nawalan agad yung pangarap ko na maging top notcher. Ay, so pinangarap mo din maging Pinangarap ko top rin naman po notcher? na maging top notcher kasi Oo. sabi ko wala akong nakuhang honors nung college. So at least sa board exam sana maging top notcher ako. Pero after mabigay yung module 1 questions ma'am, nawala agad yung pangarap ko. Parang nagsabi na lang ako, sige, sana makapasa na lang ako. Gano'n na lang po. Pero after po kasi nung day 1, parang hindi ako masyadong sa performance ko.
Kaya sabi ko, nag-aral pa ulit ako before ng day 2 para at least ma-improve yung performance ko. Babawi para ka. babawi ako sa day 2. Which is okay naman po, ma'am. Naka-survive naman. And, nung time na rin kasi, ma'am, ng day 2, first year death anniversary kasi ng lola ko. And on day 2 na yon. So, nag-ano rin kami, nag-ano muna kami ng death anniversary ni lola nung day 2. Kasi, nung board exam ko kasi, ma'am, gusto ko rin talaga makita ng lola ko. Kasi si lola rin yung parang during ng college namin, ay siya rin yung nag-aalaga rin sa amin. Kasi pag si mama kasi ay pumapasok, siya minsan as kasambahay. So, minsan naglalaba rin siya sa ibang So, minsan wala talaga siya. Si lola yung nagluluto sa amin. So, gusto ko rin sana maipakita kay lola na maging pharmacist ako. Pero nawala siya 1 year before ng board exam ko. So, nung first death anniversary niya, which is the second day of board exam ko, nagpasalamat ako sa kanya kasi parang naramdaman ko na parang nandyan siya, na parang sinamahan niya rin ako nung board exam ko po. Kaya nung day 2, parang confident ka? Parang magaan yung pakiramdam ko, parang confident rin po ako nung day. So, ito na nga, waiting day na. So, habang naghihintay ka para sa result ng board exam, ano ginagawa mo? Kasi after po ng board exam, tapos na yung leave ko sa work. So, bumalik ka na naman sa trabaho. Sa work. So, nag-work na lang din po ako nung time na yon. Kasi parang ayaw ko rin isipin yung results. Parang gusto ko maging occupied ako habang naghihintay ako sa resulta ng board exam. So, yun po. So, wala ka talagang inanong oras, Wala kang sinayang na oras. Talagang kailangan kikita ka na naman. Kailangan po kumita. So, konting pahinga lang sa trabaho, makapag-board exam lang, makapag-aral lang ng 1 month. And then, pagkatapos mo na ng board exam, trabaho ka naman ulit. Trabaho na. So, ilang days kang naghintay ng result? I think mga 3 days or 4 days ata yun, ma'am. Kasi ang December 4 ata lumabas ang results namin. So, almost 5 days din po ata nung lumabas yung exam. Paano mo nalaman yung result? May nagsabi sa'yo, ikaw nakaalam? Kasi nung time na yun, ma'am, patulog na sana ako. Kasi may shift pa ako ng gabi. So, sabi ko matutulog na ako. Maya-maya may nag-message sa akin na congrats sa akin. And meron na daw results ng board exam. Pero una ko ay, since nagsabi na sila ng congrats sa akin, so alam ko na pumasa na ako. Ang una ko tinignan rin ay yung mga kaibigan ko, kung pumasa ba sila. Kasi gusto ko na sabay-sabay kami na pumasa. Second ko na lang chinek kung sino yung mga nasa top 10. Kasi sabi ko, ang una ko talagang goal ay makapasa. Tapos sabi ko, i-check ko kung sino yung mga nasa top 10. And nagulat ako kasi nandun po yung pangalan ko. So, nandun sa pang 6. Hindi kasi sinabi sa akin, nag-congrats ng iba, pero wala sila sinabi sa akin. Top 6 ka, gano'n, wala naman. So, nagulat na lang ako nandun yung pangalan ko. Kasi sinabi ko na agad sa mama ko na pasado ako ng board exam. Hindi ko pa nasabi sa kanila kasi hindi ko pa nakita kung nasa top 10 na pala ako. So, pasado na pala ako sa board. Tuwan-tuwa na sila na napasado na sa board exam. Tapos, nung sinabi ko na nasa top notcher din ako, yun, sobrang tuwa ni mama na parang tumatalon siya sa tuwa. Na kasi sabi niya na parang, tapos pumunta pa siya dun sa bahay ng tita ko kasi pinagkalat niya na. Kasi muntikan pang maano siya. Pinakalma ng tita ko kasi grabe talaga yung tuwa niya na parang tumatalon talaga siya sa tuwa. At saka parang umiyak siya na kasi nasa top 10 ako. So, sobrang proud niya po nung time na yun. So, noong mga panahon na yun, Kenneth, di ba yun naman talaga yung gusto mo? Na makita mong proud na proud sa'yo yung parents mo nung nag-top ka. Parang na-reach mo na yung point na yun na, yes. Yes, ma'am. Sabi ko parang nasa cloud na yun ako nung time na yun na parang hindi ko na-expect. Kasi hindi tinanggal ko na expectation ko na masali sa top 10. Sabi ko makapasa na lang. So, hindi ko talaga na-expect na makapasok talaga po sa top 10 ng time na yun. Kasi medyo mahirap din po talaga yung board exam. So, sabi ko, kung ano lang yung, kung makapasa lang ako, okay lang. Pero kung maka-top 10 ako, sobrang grateful po ako
Naka-top 10 po ako. So, pero alam ko, yung saya mo dahil masaya yung magulang mo. Yes Nung po. Ayun, nakita ko nalaman na nilang sobrang saya po sila. So, top-notcher ka. sobrang saya ko rin po. Kasi at least parang nasabi ko na nabigyan ko sila ng na maging proud po sa akin. Ng reason. Pero dito mo nakikita, no? Na yung board exam, hindi yun yung end nung ayun po yung journey beginning. mo. Oo, Start pa lang. siya. Start pa lang pala siya. Yes po. So, ngayon, ilang years ka ng RPH? Almost 3.5 years na po akong RPH. Ngayon, di ba may work ka? Yes po. So, saan ka ngayon affiliated? Ngayon, ma'am, nag-work ako sa isang university po. And then, sa virtual assistant, ma'am, nag-work din ako. And lecture din po ako dito, ma'am. So, 3 yung trabaho mo? 3? 3. Oo, kasi faculty ka, tapos VA ka pa, Opo. tapos lecturer ka pa. Paano mo na yung time mo, paano mo na ma-manage? Time management, ako rin, ma'am, hindi ko rin alam sa sarili kung paano ako na ma-manage. Pero, basta meron akong tulog, na enough na tulog, napagkakasya ko naman po siya, ma'am. Yung 3 yun. Kasi, parang batak ka na sa ganun eh. College ka pa lang, nagtatrabaho ka na. Opo. Nagre-review ka pa for the board exam, nagtatrabaho ka na din. Yes po. Tapos, ngayon, na pumasa ka ng board exam, 3 yung trabaho mo. Opo. Ayan. So, talagang bilib ako sa'yo, ha? Grabe kung makakayod talaga, kayod. Grind for that. Grabe talaga. Ayan. So, ngayon, kaya ka nagtatatlong trabaho kasi may binubuhay ka. Yes, ma'am. Ako na po kasi yung breadwinner sa family. So, may pinag-aaral din ng mga kapatid. And since si mama and si papa hindi na nag-work, nasa Iloilo na sila. So, ako na rin po yung nagsusupport sa family ko po. So, before pala, nung college, kasi nagpapaaral sa'yo? Aside from scholarship po kasi, si papa nasa Saudi po siya. Oh. Pero, nung patapos ako medyo nagiging di na po maayos yung sa employer niya. So, minsan delayed po yung salary na ilang months, ganyan. And minsan hindi siya napapasahodan ng tama. So, medyo nag-struggle na rin po kami ng time na yun. Pero, nung pinauwi na namin kasi si Papa, nung after ko na makapasa, sabi namin na imbes na ituloy niya yung trabaho na gano'n, na hindi naman siya na tinatrato ng tama ng employer niya. So, mas better na dito na lang siya sa Pilipinas. Saka kasi may mga health conditions na rin siya na kailangan na i-focus. Kailangan na i-monitor dito. So, pinauwi na lang din po namin siya. So, dito nag-start yung parang ikaw na yung nag-step up. Yes. Parang ikaw na yung padre de pamilya. Oh. Parang pinalitan mo na muna si papa mo. Yes. So, may mga kapatid kang pinag-aaral. Meron. Ilan sila? 2 po, ma'am. Isang college po, saka isang senior high school po. So, ano naman na feel mo? Masaya ka na ito na yun eh. Ito na yung pangarap mo, di ba? Na Yes. na matustusan mo yung pangangailangan nila. Na ikaw naman this time. So, anong nararamdaman mo ngayon? To be honest, ma'am, masaya ko kasi nabibigyan ko sila ng pangangailangan nila. Pero, syempre at the same time, ma'am, nakakaramdam rin ako ng parang pagod. Kasi sabay-sabay yung trabaho. And nag-enjoy kasi ako, ma'am, din sa mga ginagawa kong trabaho. Sa pagtuturo, sa pagiging virtual assistant. So, masaya naman po ako. Pero hindi talaga rin maiwasan na parang gusto mo na at isang point na malapit ka nang maupos or ma-burn out ng gano'n. Pero iniisip ko na lang na yung motivation ko na lang is parang para to sa family ko, para rin tong pag natapos ko tong phase na to, magiging mas maginhawa na lahat yung buhay po namin. Kasi iniisip ko talaga na yes, gantong taon po sa marami akong trabaho. Pero after po ng siguro ilang years po, i-stop ko na rin po yung gantong way, parang maraming work. And focus ko na lang po yung kahit isang work na lang po. And then at least meron pong stable na income, stable na buhay, at saka stable na rin po yung family ko po sa Iloilo. Tsaka pag nakagraduate na din yung mga... pag nakagraduate na rin po. So, makakatulong na rin po sila. Tsaka magtatrabaho na din sila pagkatapos nila. So, anong ma-advise mo, Kenneth, dun sa mga katulad mong working
pero nagre-review for the board exam? Yung mga advice ko sa mga working mom na nagre-review sa board exam is, una, dapat alam nila yung body clock nila. Kasi syempre, pag working ka, ma'am, medyo mahirap yung body clock mo kasi hindi mo alam kung anong oras ka magre-review. So tulad ko kasi panggabi ako, so usually ang shift ko ay from minsan pag 7 p.m. natapos sa mga 4 or 5 a.m. Kaya naman pag mga 9 a.m. ay 9 p.m. natapos naman po ng mga around 8 a.m. or ganun. So kapag nagwo-work ka, mas better pa rin na magpahinga ka muna bago ka mag-review. So ang ginagawa ko, after ko ng shift, since work from home, natutulog muna ako. Para pag at least, pag nanood ako ng mga video lectures, medyo aware or medyo may presence of mind ako. Kasi kapag pagod ka, antok ka, tapos manonood ka ng video lectures, parang wala pa rin pumapasok kahit onte. So ang ginagawa ko, pag natutulog ko muna ako, so natutulog ako at least kung hanggang 7 a.m. yung shift ko, natutulog ako at least hanggang 12 noon or kaya 11 a.m. So at least mga 4 to 5 hours na tulog. And then from nag-review na po ako. And then bago ako pumasok ng shift ko ulit, natutulog muna ulit ako ng mga at least 2 hours or 3 hours para meron akong nap. And para at least para pag nag-work naman ako, hindi man ako masyado pong antok din. So ganun yung ginagawa ko pong proseso during that time. And then, kailangan na po talaga ay, since umaga po yun, so umaga naman po nag-review para at least hindi rin po masyadong inaantok. And then, at the same time, syempre yung pagkain. So, kailangan meron ka rin enough food and kumakain ka rin ng mga healthy food since nag-review ka and at the same time nagtatrabaho ka. So, kailangan mo pa rin ng nutrients, ng energy sa katawan mo. So, kailangan pa rin po talaga ng foods. And then, syempre, sleep po. At as much as possible po, huwag kayong mag-aaral ng kulang yung tulog or kaya huwag kayong mag-aaral kung hindi na talaga kaya ng utak. Kasi once na hindi na kaya ng utak or wala na pumapasok, hindi na naiintindihan yung mga nasasabi or yung mga binabanggit sa lectures, wala ring silbi yung panonood mo namang or yung pag-aaral mo. So, as much as possible, mag-take ng mga break. Kung kailangan na mag-break o kaya naman ay basta may enough na rest or pahinga, doon ka na mag-aaral. So, yun lang po yung kailangan lang talaga gumawa ka ng blocking schedule. So, for example, etong time na to, ito yung aral ko, and then, yung mga distraction kasi, isa kasi sa mga kalaban ng mga taong nag-review online or sa bahay lang is yung distraction. So, for example, nandiyan yung distraction sa pagtulog kasi nandiyan yung kama mo, sa mga naantok ka agad. So, kailangan yung distraction na yon pigilan mo rin yung alam mo yung dapat na makatulog ka na maayos para at least hindi ka naantok sa review. And then pangalawa ay social media. So as much as possible ay kailangan i-lessen yung time. Kung yung cellphone mo, at least kailangan ilayo mo sa sarili mo para hindi ka masyadong ma-distract. Kasi kada scroll mo lang, hindi mo mamalayan na 1 oras na pala, 2 oras na pala yung lumalagpas. So, i-lessen yung time sa social media. And then, pangatlo ay yung, aside from pag-lessen ng contact time dun sa cellphone, meron ka dapat na timer. Kasi usually ang ginagawa ko na technique is Pomodoro time para at least, hindi ako kasi yung tao, ma'am, na hindi ako makakapag-focus ng sobra, na parang pag nakaupo ako, hindi ako makakapag-aral ng 4 hours na dire-diretso. So, ginagawa ko, aral, break, para at least na mayroon akong break time in between. So, kailangan lang talaga hanapin mo yung sarili mong study habit. Kasi may mga kanya-kanya kasi tayong study habit na pwedeng effective sa akin na hindi effective sa'yo. Kasi may mga ibang students na it takes time for them na mas ma-absorb pa yung mga lessons. So, kung ganun yung study habit mo, dapat mas mahaba rin yung time mo sa pag-aaral. So, ganun yung mga advice ko, ma'am, sa mga working student at the same time, yung mga nag-review. So, basically talaga, ma'am, is time management, yung pinaka-importante pagdating sa pag-review. And lagi mong isipin na ang board exam, this will be your first and last examination na dapat mo i-take para makuha yung license mo sa buong buhay mo. So, pag yun kasi yung na-keep mo sa mind mo na parang gusto ko na matapos to, gusto ko na makapasa para may lisensya na ako, matatapos mo yung board exam at makakapasa ka ng board exam.
Pero kung, example, meron kang privilege na hindi magtrabaho, hindi ka talaga magtatrabaho habang review for board exam. Kung, alam mo yun, hindi problema sa inyo yung financial side. Absolutely, ma'am. Lahat naman tayo gusto natin mabigyan ng enough time sa pagre-review. So, kung meron akong privilege na hindi ako magtrabaho during ng board review, mas better kasi mas alam ko sa sarili ko na hindi ako mag-doubt sa sarili ko na before ng board exam, kayang-kaya ko i-take yung board. So, if ever na meron akong privilege at mas i-consume ko yun, parang kailangan ko siyang i-grab yung opportunity na yon para mas maging better pa yung performance ko during the board exam. So, baka hindi ka lang top 6. No? O hindi ka sana nagtrabaho. Pero if ever, siguro ganun talaga po para sa akin po talaga. Para sa'yo talaga. Everything happens for a reason. Yes, tama naman po. So, ngayon nga, ayan, nagtatrabaho ka na, 3 yung trabaho mo. May mga panahon ba na sinasabi mo sa sarili mo na, ay, pagod na ako? 3 work yun eh. Marami naman po. Maraming times na parang gusto ko na magpahinga. Pero minsan talaga, ang isa sa mga ginagawa ko is, kailangan mo rin talaga bigyan ng sarili mo ng break. So, hindi lang naman po kasi kailangan ang isang tao ay physically healthy. So, kailangan you are also mentally healthy. Kailangan din healthy ka sa spiritually healthy. So, and emotionally stable ka rin dapat. So, if nararamdaman mo na kasi yung pagod ka na, nababurnout ka na, kasi hindi ka makakapag-perform ng maayos, ma'am, kapag halimbawa ay nababurnout ka na. So, kailangan mo rin bigyan yung sarili mo ng break minsan, o kaya naman ay minsan i-ano mo lang na yung mga bakit ito yung ginagawa mo. So lagi mong iisipin na bakit ba or para saan ba tong ginagawa mo. So ano ba yung goal mo para bakit ka nag-grind, bakit ka nag-work na sobra, bakit ka ano ba yung goal mo sa buhay. So kapag naisip ko kasi yun, ma'am, magbibigay sa iyo ng force na parang keep going sa buhay. Okay. So, ngayon, nakakonsider mo ba yung sarili mo na successful ka na? I will consider myself, ma'am, na successful, pero hindi pa talaga totally successful. Kumbaga, may mga na-achieve ako sa buhay na I will consider na successful na ako. Pero meron pa rin ako mga gusto pang i-achieve. Kumbaga, malayo na yung narating ko, ma'am, pero malayo pa yung tatahakin ko. So, medyo nandun ako sa gitna, ma'am, nung mga gusto ko na ma-achieve sa buhay or sa mga goals ko. So, ngayon, may na-achieve ka na bang yung parang dream mo before na-achieve mo na? Yes, ma'am. Meron naman mga dream naman na, tulad na for example ay, syempre isa sa mga big dreams ko talaga ay at least magpapahinga sila mama, papa. So, isa yun sa mga goal ko. Though hindi pa talaga siya fully achieve, pero at least paunti-unti nandun na. And then pangalawa ay yung makapag-share ako ng knowledge ko about sa pharmacy. Kaya rin ako nagtuturo, ma'am, sa review center o kaya sa isang university kasi ayaw ko mawala yung knowledge ko sa pharma, and at the same time gusto ko ma-share yung knowledge ko sa pharmacy sa mga future pharmacist na kasi bata pa lang ako, ma'am, gusto talaga na parang nagtuturo. Parang ang lagi kong nilalaro dati ay nag-aaral-aralan kami. So, kunwari ako yung teacher, ganyan. So, ang ngayon, ma'am, na-achieve ko na siya na parang nandun ako sa point na nakakapagturo na ako sa mga students. Mas na-enhance ko na yung pagtuturo ko. Nalalaman ko na ano ba yung dapat gawin, yung mga techniques during sa pagtuturo. So, isa na rin para po sa akin sa mga achievements na yun. And, syempre, yung pangatlo po ay yung maging isang pharmacist. So, yun naman po talaga yung pinaka-goal ko kaya ako nag-take ng pharmacy program. So, para magkaroon ng lisensya sa pharmacist, which natapos ko naman na. And
I'm still continuing my studies, ma'am. No? Nag-aaral pa rin po ako ng MS. Tatapos ko na yung MS, so I'm still thinking to study more or i-enhance pa yung pag-aaral ko po. So sa MS, pag-graduate ka na? Yes, ma'am. Patapos Ay, congratulations. Na. Salamat, patapos na. Patapos na, ma'am. Kailan, ano nyo? Kailan Thesis graduation? defended na, ma'am. Pero ano na siya, ma'am. Malapit Sure na. Sure na. So, ano na lang, libro na lang hinihintay, ma'am. Yung book buy na lang hinihintay. Pero graduation na namin is, I think, September or August. Congratulations. Salamat, ma'am. Kenneth. So, ang masasabi ko lang sa mga viewers is that lalo na yung mga may privilege na makapag-aral lang talaga. Yan. Talagang be grateful sa privilege ninyo. Talagang i-take nyo yung opportunity na yan na mag-focus sa pag-aaral kasi hindi lahat ng estudyante kagaya ninyo. So may mga kagaya ni Kenneth na walang choice. Talagang kailangan gapangin yung pag-aaral. Totoo. Ayan, pero nakita niyo naman ngayon si Kenneth. Nabibili mo na yung mga gusto mo? Yes, ma'am. Nabibili at napapuntahan na rin naman, ma'am, yung ibang mga gusto kong lugar na puntahan. So, isa na rin yung sa achievements. Nahil mo na yung inner child mo? Oo, ma'am. Nakasakay na rin ako ng aeroplano. First time ko sumakay ng aeroplano, ma'am, nung nagturo ako papuntang Zamboanga sa Metamorph. So, yun yung pinakauna kong sakay na aeroplano. Dati parang pangarap ko lang siya nung bata ako. Sabi ko parang gusto ko sumakay na aeroplano. Kasi ito yung dati, umuwi kami ng Iloilo, ma'am, pero hindi kami nag-aeroplano. Usually Roro lang. So, kasi mas mababa yung pamasahe. So, ngayon, nung nag-start na ako magtrabaho as a lecturer, nakapunta na ako sa iba't ibang lugar na dati hindi ko akalain na ilang beses na pala makakasakay ng aeroplano ngayon. So, isa na rin yun sa ma'am, sa achievement ko ngayon. Tsaka yung family mo. Napagbabakasyon mo na ba sila? Nakakapagbakasyon na rin sila minsan. Nakapunta na silang sa LU o kaya sa Mansa, Batangas. So, at least meron na rin naman, ma'am, na gusto ko kasi na maranasan rin ng mga kapatid ko na ayaw ko maranasan nila yung naranasan namin ni ate, nung kabataan namin na parang halos sobrang limited ng resources namin. At least ngayon ay nararamdaman nila na mayroong nakakaramdaman sila na nakapunta sila sa ganitong lugar, nag-enjoy sila. So, yun po. Talagang ulirang kapatid at anak. Talagang lahat ng to. Kasi lahat ng to, wala ka pa namang sariling family. Wala pa naman. May girlfriend ka ba? Wala rin po, ma'am. Ayan, walang girlfriend si Kenneth. Ayan, so ngayon talaga yung priority mo, yung parents at yung mga kapatid mo. Yung family ko pa talaga yung pinaka-priority ko po muna ngayon. So, hanggat hindi ko pa natatapos lahat bala ko rin kasi talaga magnegosyo, ma'am, at para may bigay ko sa parents ko, para at least meron din silang sarili nilang income. So, hanggat hindi ko pa yun na-achieve, ma'am, magtatrabaho pa rin naman po ako. So, at least, dadating ka din dyan. Dadating. Oo. Yeah. Lahat ng mga trials, challenges sa buhay mo. Yes. May din yan. May, may magandang reward. Kasi ngayon, na-experience mo na yung reward eh. Totoo. Diba? Yung mga hindi mo nabibili before, nabibili mo na ngayon. Hindi mo napupuntahan before, napupuntahan mo na ngayon. Yung hindi mo nasakyan before, nasakyan mo na ngayon. Diba? So, kung makikita mo, yung estado ng buhay mo ngayon, sa estado ng buhay mo before, malayo ka na. Malayo na po, ma'am. Malayo na rin yung difference ng estado ng buhay namin sa estado namin ngayon. And sa tingin ko nga po talaga na yung nagsimula kasi ito lahat, ma'am, sa parang hindi ko akalain na magiging pharmacist ako na nagsimula lang sa pag-fail sa isang subject hanggang sa naging pharmacist ako. So, sinasabi ko nga na siguro yung rejection na yun sa engineering, it leads to redirection na kung saan ako ngayon. So, and lahat na nangyari sa buhay ko, habang nilulook back ko siya, ma'am, siguro lahat na nangyari na yun, everything happens for a reason. Ina-align ka talaga sa tamang path. Tamang path. So, ibig sabihin, guys, yung mga failure na yan, pwedeng blessing in disguise yan. Totoo mo. Diba? Kasi nire-redirect ka. Iba pala dapat. Iba dapat yung path mo. Hindi dapat pala doon.
Hindi pala. So may mas better plans pa pala sa'yo. So, si Kenneth nag-fail sa engineering, pero nag-top notcher sa board exam ng pharmacy, Yeah. top 6. So, yung mga nakaka-experience din ng failure sa buhay, huwag niyo isipin na yun na yung end. Totoo. 'Di ba? Baka iba lang yung para sa'yo. Kasi yung mga pagsubok na yun, ma'am, parang kailangan mo rin makabangon and it will serve as a lesson na para sa'yo na para mas better pa yung gawin mo. And yun nga po, yung mga failures na yun ay lessons po sa buhay natin. Actually, feeling ko, yun din yung paningin ko sa mga failure, sa mga pagkakamali sa buhay, yung mga pagkakadapa. Yun talaga yung magbabago ng perspective mo at mag-change sa'yo as a person into a better person. Totoo. Talaga. Kasi pag walang mga ganun, paano ka magbabago? Oo. 'Di ba? So, yung mga ganun, minsan doon tayo magpapasalamat eh. Oo. Kasi yun yung nagpapastrong sa'yo. Yun yung mas better ka kaysa sa before. Kasi 'di ba yung failure na yun talaga yung nag-push sa'yo na galingan mo pa talaga sa pharma. Yes. Ayan. So, ngayon, Kenneth, pasimula naman ng bagong season. So, magte-take siya ng board exam this coming November 2025. Yes. Ano ang message mo sa mga nagpaplanong mag-take ng November 2025 board exam? Sa mga magte-take po ng board exam, not just this year, sa susunod na taon, ang lagi nyo natatandaan yung tatlong T, tiwala. Unang-una, magtiwala kayo sa sarili nyo. Magtiwala kayo na kaya nyo yung board exam. Isipin nyo na this will be your first and last examination for pharmacist licensure examination. Pangalawa, magtiwala kayo sa proseso. So lahat ng mga napag-aralan nyo nung college, pagdating ng review center, hanggang mag-board exam kayo, lahat ng natutunan nyo dyan ay ma-apply nyo not just in the board exam, but also in the real world. So magtiwala kayo sa proseso. Lagi nyo siguro naiisip na pag nag-aaral kayo, wala kayong naalala, o kaya ay minsan dumarating tayo sa point na parang wala kayong na-absorb sa mga inaaral nyo. Pero tandaan nyo na pagdating ng board exam, lahat ng mga inaral nyo during the college and sa board review center ay papasok ulit yan at maaalala nyo during the board exam. So magtiwala lang kayo sa proseso. And then lastly, syempre, is magtiwala kayo sa taas. No? Magtiwala kayo kay God kay Lord or nasa taas na siya yung gagabay sa inyo. And just do your best. And sabi nga nila, mayroong nga tayong kasabihan na do your best and God will do the rest. So, tiwala sa sarili, tiwala sa proseso, at tiwala sa taas. Yun na po yung gusto kong sabihin sa mga board exams. Thank you so much, Kenneth. So, sana yung mga nanonood sa atin ngayon, sana maging aral po ang life story ni Kenneth. Thank you so much for your time sa pakinig at panonood ng kwento ni Kenneth. At I hope marami kayong nakuhang lesson at na-inspire kayo ngayong araw. Thank you so much, Ma'am. Thank you, Thank you, Ma'am. Thank you. Okay na.